Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. No? Kay ano naman, I think, ano na bang oras? Tingnan ko muna yung cellphone ko. Dito is, 9:24 ng gabi. Okay? So, ito, maa-upload ito mga around 5 o'clock ng umaga. So, magandang umaga po sa ating lahat. No? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV na maagang gumising at nagkakape. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon nagpa-vlog sa Dunkin' Donuts. Okay? So ayan kung makikita mo, merong service crew ng Dunkin' Donuts may inaayos sa likod, no? So ayan, nasa loob po tayo ng Dunkin' nagpa-vlog, no? So eto, patuloy pa rin tayong magpa-vlog. Anong pag-uusapan natin, no? Una nating pag-uusapan ay may video akong ipapakita sa inyo patungkol po kay Senator Alan Peter Cayetano na kung saan hinamon niya itong si Claire Castro. Okay? Na sabi ni ah, sabi kay Senator Alan Peter Cayetano, subukan mo. Alamin ha. Alamin natin kung bakit nasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na subukan mo, Auntie Claire. Subukan mo. Ayan. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Okay? Pangalawa natin pag-usapan ay itong sinabi ni Senator Amy Marcos na sinabi niyang meron pong impakta sa Malacanang. Oh, walang ibang impakta dyan kundi si Claire Castro. So, pakikinggan po natin ang press briefing kanina ni Auntie Claire Castro kasi ang dami po niyang binabanatan. Oh, panoorin natin ang video ni Claire Castro at magre-react tayo. Okay? Babanatan rin natin si Claire Castro. Hindi tayo papayag na hindi natin babanatan. Okay? Ang dami niyang alam naman natin, una, yung issue sa pagmamayabang ni BBM doon sa rocket launching, no? Hindi natin alam kung anong klaseng rocket 'yan. Oh, another rocket sa 2027 para busog na naman yung bulsa nila, 'di ba? Or ano ba? Kasi kung meron pong NASA ang Amerika, meron ring NASA sa Pilipinas. NASA ng Amerika yung rocket lumilipad. Ang NASA sa Pilipinas nasa maleta. So, yun po ang pag-uusapan natin kasi po, binatikos ng taong bayan yung pagmamayabang ni BBM doon sa racket na yun. Tapos ngayon si Auntie Claire ay ipinagtanggol na naman niya ang bangag administration patungkol dito sa racket na ito. Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, no? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share, no? Ano ko muna, atras ko muna ito. Yan. Paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayong umaga. No, importante na ma-like at saka ma-share ninyo itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Thank you, thank you. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dito sa Donmar TV at kung nagugustuhan ninyo ang ating vlogs at kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan dito sa ating programa ay mag-subscribe na po kayo. Okay? Ang hirap pala kapag mahina yung boses magbablog kasi na ako parang naiilang akong mag-vlog dito kasi meron ring mga tao sa gilid ko eh. O mahiya naman ako na lakasan ko yung boses ko kasi hindi naman tayo kasi public place ito tapos
mahihiya naman tayong parang lakas yung boses natin, di ba? So ayan, mahirap pala kapag mahina yung boses, pero tuloy lang. So ayan ha, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita, mga breaking news, especially sa usaping pampolitiko. Okay? So ayan. Naka ano na ba? Naka-subscribe na ba lahat? Oh, ito magre-react muna tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Bakit nasabi niya na sige, Auntie Claire, subukan mo. Ito po, panoorin natin si um, Senator Alan. Play. Nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax. Ang pinatutungkulan kasi ni Senator Alan na political prisoner ay kagaya nila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, at itong si dating Congressman Mike Defensor. Oh, sila yung mga nagrereklamo sa flood control scandal. Sila pa yung mga kinulong. Oh, yan ang ibig sabihin ng political prisoner na ibig sabihin ni Senator Alan. Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. 'Di ba? Tapos makikita niyo naman po bilangin niyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi doon daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin niyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya pa iba-iba.
Oh, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umoo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it is considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa iyo. 'Di ba? So kami we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, isang nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Actually, mahirap maging opposition ngayon, no? Especially itong mga minority sa Senado. Kasi ang problema ng administrasyon, hindi nila matanggap ang mga opinion at kritisismo ng mga oposisyon. As much as possible, ginigipit nila. Yan ang nakakahiya. Yan ang nakikita ng taong bayan na panggigipit ng administrasyon. Kagaya ni Marcoleta, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, Pastor Apollo Kibuloy, Bantag, sino pa? Ang dami. Si si Attorney Harry Roque, pagbalik dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi makabalik-balik sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Kasi natatakot rin baka gigipitin ng administrasyon. Kasi si Attorney Harry Roque, ano rin yan parang maanghang na kritiko ng gobyernong ito. Kaya sila medyo nababash ang administrasyon ngayon. Makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa zona at kontrasona, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, no? Hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? So whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty.
Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So, bago lang ako umuwi, I want to remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba? Yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many, many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre, napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan, dala din ng damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Bihag, Ramos Gelay, Daisy Hill Country, yan, E.G. Bart, Lizelle Mansueto, magandang gabi sa inyo. Kalahati pa lang ng linggo. Mag-post din kayo kung anong gusto natin topic, no? But, yun nga, nagkakaroon ng consensus dito. Nag-uusap din kami ng majority. At we're trying to build bridges kasi hindi namin mapapasa yung mga dapat mapasa kung walang sistema pagkakaisa. So, yung taas ng presyo ng kuryente, yun nga, yung tinutulak ko po, yung anti-stunting, yung tulong po sa buntis or yung first 1,000 days, di ba, sa pagkabuntis hanggang pinanganak. Tama ka, dahil yan, Dizon, God is watching. Siguro yan po ang itali natin sa integrity. Ang meaning ng integrity is doing the same thing even if no one is watching. Ayan, so, yun po ang hamon ni Senator Alan Peter Cayetano kay Auntie Claire. Dito naman tayo kay Auntie Claire, no? Atin pong pakinggan ang kanyang press briefing at babanatan natin yung mga kapalpakan niya. Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala Rocket pa nga na po naman tayong bullet sa train, 2027. rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin, at ang iakyat natin, at ang itaas natin. Kasi Auntie Claire, ikaw at ang Pangulong Bongbong Marcos, nakakatawa kasi kayo. Yan ang katotohanan. Nakakatawa nga yung sona ni PBBM at pati ikaw. Magla-launch kayo ng rocket ni anong tawag dyan? Ha? Kahit nga bullet train, sabi ng iba, hindi nyo nga nagawa. Sira-sira pa yung LRT, MRT natin. Tapos magla-launch pa kayo ng rocket. Kasi ano yan yung gaya ng mga Japan ba yan? China, Amerika, Russia na nagla-launch ng mga rocket. Bilyones yun. Ha? It even gets around trillion. Okay? Ano yan? Magasto yan? Sobrang magasto yan? Uunahin pa ba yan ni PBBM kesa dito sa mga mahihirap nating mga kababayan? That's a wrong move. That's betrayal of tawag dun. Kung ano yung uunahin. Dapat yung unahin yung mga kababayan nating gutom. Hindi yung magpapalipad pa siya ng rocket. Magastos yun. Tapos hindi pa yan sure na makakalipad. Yung ibang countries nga, na ano nga sila Anong tawag doon?
pumapalpak nga ang kanilang mga racket, tayo pa kaya? Kaya nakakatawa yung mga sinasabi ninyo. Nakakatawa na sarap din yung banatan eh. Ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, Correct. kakulangan ng classrooms, Tama. at ang failed health system natin. Sino po nagsabi po niyan? Sa social media po, yung Halos mga lahat ng comments tao, po Auntie sa Claire. mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Dadalawang isip ka pa nun ah. Di ba? Sunod na Tingnan tanong yung mula body kay language mo. Alan Limos, The Manila Times. Good morning po, Yusek po. During his SONA po, President Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that. Debates online po circulated after some senators opposed. Di ba? Naalala nyo yun? Yung the first unang taon ni BBM na nag-promise siya doon sa Bataan Nuclear Power Plant na ibabalik niya at i-improve niya. Oh, saan na yan ngayon? Diba? Puros promises na hindi naman natutuloy. Yan ang problema niya eh. Tapos ngayon sasabihin niya na si Martin Romualdez ay kakasuhan na. Hindi kami maniniwala dyan. Sa rocket launching mo yan. Hindi yan matutuloy. Sure na ang Pilipino niyan. Wala nang naniniwala sa kanya. Diba? This proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay magpuput in danger ang ating mga kababayan, magkakaroon ng hindi magandang sitwasyon or kondisyon. Yan nga ang problema sa iyo, Auntie Claire eh. Kasi nag-a-announce na si BBM, di ba? Pero hindi pa pala kayo sure kasi natatakot kayo sa safety ng mga Pilipino. Wag muna kayong magmamayabang kung hindi pa ninyo na fully studied yung gusto nyong mangyari. Ang hirap sa inyo, nauna yung yabang kasi gawa. Wala kayong nagawa eh. Puro kayo sat-sat, puro kayo pabula ng mga bibig ninyo. Hindi naman kayo nagtagumpay sa mga binubula ninyo sa bibig eh. Kasi ang inuuna po ng Pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Hi, Yusek. Good morning. Yusek, isa po sa pinalakpakan nung ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay yung inanunsyo niya yung pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente. Pero at this point, sabi po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, isa po itong grupo ng mga electric cooperative na while hindi naman po sila tutol sa pag-aalis ng systems loss charge, dapat raw po it should be accompanied by a government subsidy to prevent financial losses and warned na kung walang national subsidy dito po sa planong to ay could lead to bankruptcy ng mga electric cooperative. So una kong tanong, gaano kahanda yung gobyerno to shoulder the additional cost kapag umabot nga po itong proposal na to at ano pong safeguard na hindi rin makakaapekto ito sa modernization ng power grid din natin? Ang gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Bakit? Dahil kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So, ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies. Ongoing pa po, ma'am, yung pag-aaral in terms of kung pwede bang mag-subsidy like yung sa mga local cooperatives po. Sa pag-subsidize, hindi siya napag-uusapan. Ang kinakailangan din pag-aralan ng utility companies kung paano nila maiiwasan na magkaroon ng losses. Ma'am, just one observation lang po on the President's SONA. Hindi po nabanggit ng Pangulo yung anti-political dynasty bill despite it being a priority measure of the Marcos administration. Nagbago po ba ang posisyon ng Pangulo when it comes to the anti-political dynasty bill o he remains committed to passing this measure bago matapos yung term niya? Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong anti-political dynasty bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng BICAM dahil sa ating pagkakaalam ay ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, ABC 13. Hi, Yusek. Yusek, we'll just ask on the context of a certain phrase from the fifth SONA of the President when he's discussing the uplift. He said, ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Was there any attempt to steal the fund? Muntik? Hindi muntik. Hindi na nga naisauli eh. Kinulimbat na nga eh. Hindi po muntik. Walang muntik dahil kinain na nila lahat ng pera. Umami na si Zaldico. Hindi po muntik. Hindi muntik. Walang muntik na nangyari. Kundi nangyari talaga ang pagnanakaw. Wag nang ilihis ni BBM yung taong bayan. Is it because you are negative 27? Papalabas ka ngayon ng mga kasinungalingan, BBM? Tatanong tayo. Under the uplift, but the President was able to avert it. Okay. Noong nagsalita po ang Pangulo noong nakaraang SONA, nung sinabi niyang mahiya naman kayo, ay mas naging mapanuri upang hindi agad ma-release ang pondo intended for infrastructure, especially sa flood control projects. Dahil nga nagkaroon ng pag-iimbestiga. So, hindi ito agad ibinigay kung nakikita nila na hindi akma ang pag-aaral at hindi kailangan pondohan. So, yung mga hindi nagastos, kaya nga maraming tumutol sa FLR. At meron pang binanggit na pangalan patungkol dito sa
for later release dahil po pinag-ingatan ng Pangulo ang pondo. At dahil sa savings Ito yung tipong presidential communication officer na parang hindi siya sure sa kanyang mga pinagsasabi. O kasi kung maalala ninyo, yung panahon po ni former President Duterte, ang mga spokesperson po ay mga matatalino, alam nila kung ano yung ibabalita nila, i-update nila sa kanilang president, pero ikaw, parang lutaw ka, Anticlar Castro. Ikaw ay lutang ka talaga. po na nagawa dahil hindi nga sa pag-release ng mga pondo sa mga proyektong questionable, ito po ang nagamit para ipantustos sa pangangailangan para maibsan ang impact sa mga kababayan natin patungkol sa krisis sa Middle East. Ma'am, does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget? Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. And if it wasn't weaponized, they can at least go out on bail. Sabihin niyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners I daw. think. Yes. he just said, I think. I believe. Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga profesional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado, ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain
And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. So, kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po kay Senator Jinggoy at Senator Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan. Ma'am, on other issues, si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? I just want to know. Correct, right? Kung Okay. alam mo, Ang ganitong salita, oh, can you just say ano yung simple lang yung Auntie Claire. Kung natamaan ka, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag mapikon. word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta. But, they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hoc. Ikaw, hindi sanay, pero yung ugali mo, palingkera ka, i-deny mo pa na hindi ka sanay. Ano yung video mo dati? Yung nakipagbardagulan ka doon sa parang may kulungan. Huwag ka nang Auntie Claire, magpa-disente-disente kasi impacta ka. Totoo naman eh. Minem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil Anong affected? Kayo nga ang na-infected eh. Kayo nga ang na-affected eh. Affected ka. Tingnan mo ngayon, galit na galit ka. Tingnan mo yung mukha mo, pikon na pikon ka. Nakakatawa ka. Kitang-kita ng taong bayan na ikaw ay palingkera. Sus, Auntie Claire. Magbago ka na, Auntie Claire. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit bumaba ang rating ng Pangulong Bangag. ay kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo. So, dyan lang nagtatapos ang ating reaction kay Auntie Claire ha. Ito yung conclusion ko dyan. Si Auntie Claire kasi, masarap kasing asarin. Kasi siya yung tipong
Presidential Communication Officer na pumapatol ng bardagulan kasi nga ang ugali niya pang squatter. Yan ang totoo. Kaya nga pinagtatawanan ka lang nila ni Amy Marcos, Pipi Sara, at lahat ng mga vloggers. Yan ang katotohanan. Ikaw ang pinakadahilan bakit bumaba ang rating ni BBM. Kasi yung communication mo na dapat i-inform mo ang taong bayan sa mga nagawa ng Pangulo, hindi mo nagawa. You lost the communication. Ang ginawa mo, inaabangan mo yung mga nagki-criticize ng gobyerno, inaaway mo, instead na sinasagot mo. Yan ang katotohanan. Kaya ikaw ngayon, nagbukha kang katawa-tawa. So kayo mga audience ko nito sa Donmar TV, libre kayong mag-react, mag-comment kayo. Anong masasabi nyo dito kay Auntie Claire Castro? Ilatag nyo ang inyong opinion sa comment section. Okay? At huwag kalimutan, i-like at i-share itong video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.